dahil sa CO2, di ba, meron tayong greenhouse effect, and dahil sa greenhouse effect, umiinit yung mundo natin. At yung dagat natin, yung karagatan natin, ay meron siyang kakayahan na i-absorb yung excess na carbon dioxide at yung excess na heat mula sa atmosphere. Kaya in return, doon napupunta yung CO2, natutunaw siya doon sa tubig at nagiging acidic yung ocean, and ganun din sa excess na heat, nagiging warm siya. Kaya ayun, yan yung term na ocean acidification and warming. So sa dalawang papers na ito, tinignan ko, yung effect nilang dalawa doon sa feeding ng invertebrate, pati na rin doon sa kung paano tumubo yung microalgae or yung lumot. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito sa Behind the Science Podcast ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science Podcast. Our guest is a graduate of BS Fisheries in UP Visayas and MS Marine Science in UP Diliman. He joined the UP Marine Science Institute in 2018 as a project-based research assistant under the DOST PICARD-funded Coastal Acidification Program. Under the project, he studied the effects of lowered pH and elevated temperature on benthic microalgae and seagrass-associated invertebrates, and how these organisms interact under different environmental conditions. His MS thesis is now published in 2 journals, namely Marine Biology and Marine Pollution Bulletin. His work on ocean acidification and warming were presented in several local conferences as well as international conferences
in Singapore and Thailand. Last November 2024, he was chosen as one of the 12 participants from 11 countries that were trained during the Winter School on Ocean Acidification and Multiple Stressors, second edition in Monaco and France. So without further ado, let's all welcome Mr. Jerwin Baure. Ayun, so ang episode natin ngayon, ang pag-usapan natin ay yung naging MS thesis ni Jerwin. And very interesting to, no? Kasi mga animal experiments. So kailangan nila ng hatchery para magawa to. And actually before, may mga naging episodes na rin tayo kung saan ang mga studies nila ay ginawa din sa hatchery. At the same hatchery dyan sa Bolinao Marine Laboratory ng UPMSI. So please check episode 28 with Miss Lala Calye. So doon pinag-usapan namin yung thesis niya tungkol sa mga helmet shell. And then episode 22 kay Miss Goldin Comisario, yung naging thesis niya naman on glass eel sa Cagayan River. Yun lang yung intro natin. Focus na tayo ngayon sa main topic natin. And of course, bago natin i-discuss yung naging research ni Jerwin, kilalanin muna natin si Jerwin at yung journey niya as a scientist. So, Jerwin, kwento mo naman sa amin, kailan mo na-realize na gusto mo maging isang scientist? Well, actually, after graduation, hindi ko talaga naisip na mag-work in research kasi as a fisheries graduate, marami kaming opportunities aside from doing research. So first job ko was in the industry. I was mostly involved sa production ng shrimp sa Sual, Pangasinan. And then later on, nag-offer ng research position. I mean, nirecommend ako ng undergrad thesis advisor ko to work sa National Fisheries Research and Development Institute, which is the research arm of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And yung na-mention before, yung study ni Goldin about glass eels, part yun actually ng research ko before sa NFRDI. So inaral namin yung trade and aquaculture practices ng glass eels and actually the entire aquaculture of freshwater eels sa Philippines. Pero siguro what made me realize na I need to like further improve my knowledge, like yung pag-pursue ng graduate studies was kasi I'm a member of AGHAM, which is a science advocacy organization since 2017. Actually, mga friends ko rin from MSI yung nag-recruit sa akin. And around early 2018, nag-volunteer ako sa isang environmental investigation mission sa isang fishing community sa Pagbilao, Quezon na affected ng coal-fired power plant. So, nagkuha kami ng mga water samples, ng mga fish and invertebrates, tapos sinend namin sa laboratory, tapos nag-conduct din kami ng mga household interviews. Tapos, parang doon ko na-realize na sabi ko mga sa sarili ko, hindi ako familiar with like methods sa oceanography, mga ganyan. So, I want to learn more. So, and sakto din na 2 weeks later, ay nagkaroon ng job opening sa MSI, doon nga sa Coastal Acidification Project. And ayun, natanggap ako and by March 2018 ay nag-start ako as research assistant sa MSI and then 2019 nag-enroll ako sa master's program. Siguro backtrack tayo konti dun sa before ka nag-college, bakit fisheries yung pinili mo na kurso? Actually, never ko talaga hindi ko first choice ang fisheries. When I applied sa UPCAT, yung napasahan ko was actually public health. But then, before yung confirmation ng slots, sabi ko parang ayoko mag-work sa medical field. And that time, yung prof ko ng high school said na yung mga graduates ng food technology sa UPV ay they get a job immediately after graduation. So sabi ko, sige mag-food tech ako.
And ayun, after one semester, na-realize ko na hindi talaga ako for food technology. And sakto din na that semester ay same subjects yung fisheries and food technology. So ayun, nung nag-shift ako ng second semester sa fisheries program ay ayun, wala akong hinabol na subjects. And consideration ko rin kasi ay yung mas interested ako with the biology part, yung marine biology, especially marine biology, kasi ever since bata pa ako, na-amaze ako pag nakakabasa ng mga marine biology stuff sa mga encyclopedia. So ayun, and takot din ako sa chemistry part noon ng food tech. So ayun, parang yun, naging fisheries, napunta ako sa fisheries. Ang interesting din talaga ng mga ganitong detours sa sa buhay. 'Di ba nag-ano ka pa? Nag-top notcher ka pa sa fisheries board exam. Oo. Kanina nabanggit mo na naging malaking part yung pag-join mo sa Agham. Bakit ka naging scientist? So, yun din yung masasabi ko na interesting na journey kasi aside from the hard sciences, sinasamahan mo ngayon ng mga social sciences. And may time na yung Twitter or yung X. Ano nga ba yung username mo doon? Nakikita ko yun palagi dati. Si Mangingisda Says. Yeah, Mangingisda Says. Na-suspend ako last year. Pero nakabalik naman ako recently. Pero yung paggawa mo nung account na yun, anong story nun? Bakit mo ginawa yung account na Mangingisda Says? Yun nga, kasi diba activist ako and hindi payag yung mother ko with that. So, nung 2018, parang I think mga 2018, parang nag-away ata kami no na yun nga, na ayaw niya akong akong maging aktivista. And umabot sa point na parang parang nag-tweet ako about sa kanya tapos nagalit siya sa akin. So nag-deactivate ako ng account. Pero iyon din yung time na na nagka-issue about importation ng galunggong. And ang dami kong gustong sabihin. So I created that account para meron akong other outlet kasi yung main account ko naka-deactivate. Ito yung time na may lumalabas na mga meme na kailangan ng galunggong ng mga passport daw. Oo, yun yung mga 2018. Ay, speaking of galunggong na memes and passport, check nyo pala yung previous episode namin na yung study naman ni Dr. Lorenzo Halasan, tiningnan niya yung microevolution nung salay-salay na meron pala siyang Asian and Australian lineage. So ayun, going back dun sa dun sa nangyari na yon. Curious ako, paano nare-recover yung mga hindi na pala to related sa science, more on social media. Pero paano nare-recover yung mga ganong accounts? Kasi yung may malaking following ka tungkol dun sa science and mga social issues. Tapos nawala. Paano nare-recover yun? Actually, di ko rin alam. Kasi nung last year, ilang beses ako nag-appeal. Tapos wala talaga. And then, parang biglang magic lang. So, nino-notify ka lang sa email na pwede mo nang gamitin ulit. Parang ganun. Hindi. Parang from time to time, nagtatry akong mag-appeal. Pero, okay. Like, miracle. Tapos ngayon, dinala mo sa Facebook, di ba? Yung Mangingisda Says. Yeah, kasi mga December last year, issue naman to with municipal water. So parang, like gusto ko rin ng outlet na I want to speak out din. Pero, yun nga, yung Twitter ko, parang suspended siya and para sa Facebook kasi mas mahaba din yung mas mahaba yung pwede mong i-type. So nag-Facebook na ako. Curious pala ako dun sa kasi yun nga yung ginagawa mo parang mix na siya ng yung typical bang tamang term? Typical hard sciences and then social sciences. Curious ako, ano yung mga napapansin mo na similar and different parang ideas na natutunan mo in these fields? Yung parang social ecological na mga ganyan.
Siguro kasi for example, kasi kung purely ecological ka lang, minsan may mga bagay kang ma-overlook. Like for example, meron akong study na kaka-publish lang recently na it's more on changes in the fisheries, invertebrate fisheries dito sa Bolinao. And dun sa study na yon actually nahirapan kaming mag-identify ng mga invertebrates kasi mostly pag nagbebenta sila sa market, local name lang. So, ayun, later on na lang namin ina-identify. And later on, nag-conduct kami ng interviews din with yung mga fishers. And doon namin na find out na ganito pala yung use ng ganitong invertebrate na para lang siya pangkain, para lang siya for like ornaments or um, for tawag dyan, yung pangbenta lang. And doon din actually sa study namin na yon meron napag-alaman namin na bumaba yung production ng invertebrates dito sa Bolinao, pero based lang siya sa market. But when we talked with yung mga fishers, napag-alaman namin na hindi na dumediretso sa market yung mga invertebrates kasi binabiyahe na nila diretso outside. So possibly yung decrease in fisheries production na yon ay dahil sa nag-improve yung road networks or dahil mas dumami yung mga establishments or yung mga markets outside Bolinao. Kaya doon na siya nababagsak and hindi na siya namamonitor. So ayun, parang need mo rin ma-understand na yung perceived na decreases in the fisheries may not be just environmental but also may something to do with other stuff na like in the social sciences. Ito yung literal na kung may kasabihan tayo na hindi lahat ng bagay natututunan mo sa 4 na sulok ng classroom mo. Ito, hindi lahat ng sciences natututunan mo sa loob ng laboratory. Kailangan mo din pumunta outside and kumausap ng mga tao. Punta na natin yung study itself. So 2 studies ni Jerwin yung pag-usapan natin. Yung una, ang title nito ay Short-Term Exposure to Independent and Combined Acidification and Warming Elicits Differential Responses from 2 Tropical Seagrass-Associated Invertebrate Grazers. At yung pangalawang study ay Benthic diatom response to short-term acidification and warming influenced by grazing and nutrients. Please explain yung mga papers na to in 1 sentence. Bigyan mo kami ng parang bird's eye view. Ano to? Actually, yung 2 papers na to ay twin papers. Bale, actually good for one experiment lang siya. Like, 2 experiment. So, pero same experimental design. Pero gumamit lang ako ng different species. Like for the first experiment, gumamit ako ng sea cucumber. Tapos, inulit ko siya ulit. Pero different invertebrate naman, which is the top shell. So sa 2 papers na ito, 2 components yung tinignan ko. Una, yung epekto ng acidification or yung pagbaba ng pH at ng warming or yung increase ng water temperature. So yung effect nilang 2 ay doon sa feeding ng invertebrate, pati na rin doon sa kung paano tumubo yung microalgae or yung lumot. So in a way, 1 experiment pero hinati yung paper. Sa first paper, focus siya doon sa invertebrate. Second paper, focus siya doon sa benthic diatom. Pero magka-relate sila kasi isang experimental design lang. And siguro mas i-breakdown siguro natin yung mga terminologies kasi I think madami sa atin familiar na sa warming, ocean warming, global warming. Pero tingin ko hindi pa ganun kadami yung familiar sa term na ocean acidification. So can you tell us more about this? Ano tong ocean acidification? So, yung ocean acidification, parang kinoconsider siya na
the other carbon problem. Kasi nga 'di ba, yung climate change natin ay yung reason behind ng climate change natin ay yung pagtaas ng carbon dioxide sa ating atmosphere na nagmumula doon sa pag-burn ng mga fossil fuels. At syempre, dahil sa CO2, 'di ba, meron tayong greenhouse effect, and dahil sa greenhouse effect, umiinit yung mundo natin. At yung dagat natin, yung karagatan natin, ay meron siyang kakayahan na i-absorb yung excess na carbon dioxide at yung excess na heat mula sa atmosphere. Kaya in return, doon napupunta yung CO2, natutunaw siya doon sa tubig at nagiging acidic yung ocean. And ganun din sa excess na heat, nagiging warm siya. Kaya ayun, yan yung term na ocean acidification and warming, and global scale siya. Pero meron din na tinatawag na coastal acidification, kasi yung coast natin ay unlike sa open ocean na hindi masyadong naapektuhan ng mga anthropogenic na factors. Yung coastal ecosystems natin ay mas prone siya, mas easily siya, mas maraming mga factors na nag-a-affect sa kanyang chemistry, like for example mga nutrient runoff from agriculture or mula sa mga palaisdaan and mariculture. So nagiging acidic din yung coastal waters natin kapag may mga nabubulok na mga na mga feeds at na mga dumi ng isda. And also meron din yung mga plants din like seagrasses, kasi during the day may photosynthesis. So kapag may photosynthesis, ginagamit ng plants ang carbon dioxide for photosynthesis at nag-give off sila ng oxygen during the day. Pero kapag gabi, nare-reverse yung process. Since walang light, yung ginagawa ng plant ay nagti-take up siya ng oxygen at nag-give off siya ng carbon dioxide. So mas nagkakaroon ng maraming source ng carbon dioxide at night. So ayun, nagkakaroon ng tinatawag natin na diel fluctuation, yung pagtaas at pagbaba ng pH sa coastal waters dahil sa mga plants like seagrass, mga ganun. Ngayon ko lang nalaman yan na bumabaliktad pala pag gabi yung sa plants. Respiration. So ibig sabihin pag gabi mas nagiging acidic yung coastal waters compared pag umaga. I see. Okay. Ano ba ang implication ng acidification sa mga marine organisms and marine environment? From a global perspective, anong ibig sabihin nun kapag naging acidic na ang dagat? Actually, complicated siya kasi may mga tinatawag tayong winners and losers. So yung mga clear winners sa ocean acidification ay syempre yung mga photosynthetic organisms like seaweeds, seagrass, and yung losers syempre yung mga animals, especially those na may calcification. Kasi kapag naging acidic yung tubig dagat natin, especially pag very low yung like close to 7.0 na pH, may tendency na matunaw yung shells ng mga calcifying organisms. Pero merong plot twist dyan kasi actually yung mga calcifying animals, they can still calcify even if acidic yung waters, pero kailangan nila ng energy. And yung energy na yan ay makukuha nila mula sa pagkain nila. So as long as maayos yung quality ng pagkain nila, nakakakain sila ng maayos, ay makakapag-allot sila ng energy for calcification. Kasi pag wala silang energy for kasi mas uunahin nila yung survival nila And ayun, kapag wala silang enough energy to allocate for calcification, mas doon matutunaw yung shells nila. So ayun, totoong may dissolution pero may calcification pa rin, and kailangan na ma-mitigate ng calcification yung dissolution na nangyayari. Curious ako dun sa sinabi mo na
yung ocean acidification, yung pH value niya close to 7. Di ba kapag 7, neutral pH yan? Oo. Iba yan kasi yung like yung considered na like ambient na or like present day na pH ng oceans ng open ocean is 8.0 or 8.1. So kapag bumaba yan, that's the term, that's what we call ocean acidification, and based nga din sa like yung worst case scenario ng na predicted by the Intergovernmental Panel for Climate Change or IPCC na if business as usual pa rin yung carbon emissions natin, ay posibleng by the end of the century bumaba ng by 4 units yung pH natin. Pero that's only for open ocean. Kasi pag coastal ecosystems naman, iba yon kasi mas mas variable yung fluctuations ng pH sa coastal ecosystems. So, ayun, kahit na bumaba by like siguro mga 7.8, pero that's probably normal sa coastal waters kasi nga mas maraming sources ng ano dito, like nutrients, yung respiration ng plants at night. So, ayun, yeah, discuss ko na lang later yan. Ayun, kanina nabanggit mo na isang, hindi ko alam ang tamang wording, potential implication, potential harmful effects ng ocean acidification ay yung pagtunaw ng mga animals na may shells. shell. Yung shells ng animals. So yung immediate na naiisip din ng ibang tao as well as ako ay yung epekto niya sa corals, which is alam natin na may carbonate siya na shell. Pero ikaw, yung naging focus mo ay mga sea cucumbers. So why the focus sa sea cucumbers? Ano ba yung halaga ng sea cucumbers at bakit ito yung napili mo aralin? Well, kasi yung lab kasi namin is more, yung kinukulture ng lab namin is sea cucumbers din, and during the conduct of my thesis, kasi pandemic siya, so limited lang din yung access to animals. And yung only available animal that time is yung sea cucumber. And then later on, naghanap ako ng another animal na may exterior shell. So yun, may available na top shell din sa hatchery ng experiment tuna. And pero yung siguro yung ecological importance ng sea cucumber and ng top shell is in seagrass ecosystems, at least yung ginamit ko kasi na sea cucumber is juvenile, so they are mostly found in dun sa leaves ng seagrass. So kapag ganyang stage, they are considered as grazers. So yung importance ng mga grazers sa seagrass ecosystems is they control yung mga kasi may mga lumot kasi minsan na tumutubo sa leaves ng seagrass, and especially kapag very high in nutrients yung water sa isang lugar, ay kakapal yung pagtubo ng mga lumot sa seagrass leaves. And so, yet doon pumapasok yung importance ng mga grazers. Kaya kinokontrol nila yung sobrang kapal ng lumot na tumutubo sa seagrass para hindi para hindi mabilis like mamatay yung yung seagrass. And also then recycling of nutrients. And then I'm assuming yung ginawa mo ay inattempt mo aralin ano ang magiging response ng mga sea cucumbers na to kapag mangyari nga yung ocean acidification. Tama ba? Now, not just ocean acidification, pero kasama na din yung warming. So, meron akong 4 na treatment. So, yung present day na treatments, tapos acidification only, warming only, and then yung combined effect nila. Paano mo pala tinetest yung mga
ganito? Anong experimental setup to do this? Bale, parang ginawa ko lang siyang na scenario. Yun, parang scenario lang na anong mangyayari pag ambient. Ano yung response ng animal kapag yung present day lang na treatment, and what would happen kapag yung acidification lang, or warming lang, or what if i-combine yung dalawang yun. So yun, parang scenario lang din siya. Scenario meaning parang ginawa mo to dun sa tangke kung saan nakalagay yung mga sea cucumbers? Yeah, bale, meron, yung sa setup ko, meron kaming tinatawag na mass flow. Tama ba? Mass flow control unit ata, kung tama pagkakaalala ko. So, this, siya, parang machine siya na nagmi-mix ng carbon dioxide and oxygen. And, no, not oxygen, pero yung air. So, air plus carbon dioxide. Tapos, naglagay ako ng air hose. Tapos, nilagay ko siya doon ko siya parang, nagbubble ako sa isang reservoir tank. Tapos from the reservoir tank, doon ko siya dinistribute yung water through different, yung parang palanggana. So meron akong 20 na palanggana sa hatchery. And yung 20 na yon corresponds to the 4 treatments times 5 replicates. And for the warming naman, naglagay ako ng aquarium heater sa mga warming treatments ko. So para ma-increase yung yung temperature nila. So yung pag-acidify ng tubig, binubugahan lang pala yun ng hangin. Tama ba? Akala ko parang hinahaluan mo talaga siya ng acid or something. Hindi. Kasi naisip ko, anong ethical standards pagdating sa mga ganitong animal experiments? Hindi ba yung torture or something? Actually, nung nagmona ko nga ako, kasi naggumawa kami ng ng parang review nag-review kami ng literature. At yung naka-assign na paper sa amin is gumamit sila ng apple cider vinegar para to acidify niya. Pero usually sa kapag ocean acidification experiments, CO2 bubbling yung ginagawa. Natatawa doon sa sinabi mo na nilagyan ng suka. Parang paano pag yung talaba kakainin mo, lagyan mo ng suka, pina-experience mo na siya ng ocean acidification. Interesting. Pero ano ba yun? May guidelines kayo na sinusundan, for example, or mga permits na kailangan to do yung mga ganitong klaseng animal experiments? Doon kasi sa amin is hatchery produced. So kami yung nagpa-spawn. And ayun, so bale yung sa amin, yung practice kasi namin is that yung broodstock namin ay binibili sa mga fishermen, and then kami na nagpapa-spawn, and then doon na kami nag-experiment. As a whole, like yung entire research program ng lab namin. And I think as far as I know, for the longest time, never naman kami ni-require ng mga permits. So papalakin nyo siya para pag-eksperimentuhan. Napaka-brutal naman ng napaka-brutal nyo naman sa mga hayop. Joke. So with that setup, ano yung mga na-observe mo na nangyari doon sa yung ambient, yung acidification, warming, tapos yung mix na warming plus acidification? Actually for the sea cucumber, yung Stichopus cf horrens, ay walang effect actually. Dun sa feeding ng sea cucumber, kasi nag-monitor ako day 1 and day 5. Wala talagang differences among treatments.
Pero kasi ginawa ko rin yung ginawa ni Lala yung nag 24-hour monitoring din. Okay. So pero na-notice ko na at least na doon sa may warming treatments na may slight higher activity kapag warm yung water. So baka mas naging active yung animal kapag warm. So mas lalo silang um magalaw ganon. Pero siguro yung mas interesting would be on the one with the exterior shell, yung sa top shell. Kasi yung sa acidification only treatment, yung after 24 hours, yun yung pinaka least na kumain. And day 1 and day 2, hindi talaga sila masyadong active. Pero eventually after 5 days ay naging okay na rin yung pagkain nila. So possibly, kasi nga as I've mentioned earlier, 'di ba, na kapag na-expose sila sa ganitong mga conditions, kailangan nilang mag-allocate ng energy to maintain their growth, their metabolism, their calcification. So possibly ay parang siguro nag-take time yung top shell na yon to like acclimate to the low pH kasi ayun, kailangan niya rin na allocate yung energy niya for like calcification and all. And pero ayun, after 5 days na rin naman siya okay na rin naman yung niya. And doon sa acidification plus warming ay mas mataas yung feeding ng top shell. So possibly yung effect kasi may positive effect yung pag-increase ng temperature sa feeding. So kapag nag-combine yung dalawa, acidification and warming, ay na-offset ng positive effect ng warming yung negative effect ng acidification. Ay, pag sinasabi mong positive effect, anong ibig sabihin nun? Positive effect in terms na siya, mas dumami yung nakain. Yeah, yun. Kasi yung tininan ko is yung feeding. So, kapag, dahil pag-increase ng temperature, mas kumain ng marami yung top shell, and under low pH, hindi sila masyadong kumakain or hindi rin sila active, like stationary lang sila in one place. Pero kapag under both conditions sila, parang na-offset nung So, parang nag-increase slightly yung feeding ng top shell under like warming condition. Under warming condition. Doon naman tayo papunta sa sa second paper mo. Yung second paper ko, ayun din yun siya. Yung second paper ko naman, parang nag-focus siya sa benthic diatom. So, mineasure ko yung kanyang parang yung total biomass niya, meaning yung organic matter at yung basta parang lang sinunog ko lang siya sa furnace yung algae, and then parang kinalculate ko lang siya based kung yung amount ng carbon na nawala due to burning. So parang doon ko nalalaman yung biomass, and also mineasure ko din yung chlorophyll A content niya using spectrophotometer. And yung nalaman ko was that wala siyang effect. Yung lahat ng treatments walang effect. Kasi pero expected naman siya, sabi ng co-advisor ko nga, kasi yung plants ay parang yung internal pH nila ay mas mababa sa exterior. So parang in a way sanay na sila sa ganoon ka babang pH. And even yung plants din kasi like yung especially yung mga benthic diatoms, kasi they can actually modify yung parang small layer lang ng water surrounding them. So tawag dyan is diffusive boundary layer. Kasi they give off oxygen. So kapag nangyari yon, may small layer lang na sa surface nila na higher than na high pH compared doon sa water surrounding it. So yung ginawa namin sa methodology namin was that in-ensure namin talaga na nag-move yung water around the setup para
disrupt yung diffusive boundary layer na yon. And doon din sa sa experimental design, naglagay kami ng animals. So parang meron kaming no grazer and without grazer. And nung tinest ko yon, actually parang nagulat nga ako kasi sabi ko, bakit walang significant difference yung no grazer and with grazer. So parang imposible naman na merong animal na kumakain doon sa loob pero hindi nagkakaiba yung biomass ng algae. And ayun, parang siguro binalikan ko yung first paper ko, which is chinek ko yung amount of feces. Kasi yung amount of feces, yan yung proxy ko for feeding ng animal. So tiningnan ko na doon sa setup na, for example, warming, mataas yung amount ng feces na napoproduce. And doon sa grazer versus no grazers setup sa second paper, walang significant difference yung biomass ng algae. And possible na yung mga feces ng animals na in-excrete nila ay naglalabas ng nutrients para ma-replenish yung mga kinain na microalgae. So in a way, parang siya, nare-recycle lang siya. Oo. Interesting. So kahit na madami kinakain ng animals under warming conditions, pero nare-replenish pa rin yung mga algae kasi nga may source of nutrients, which is the feces ng animals. And interesting din siya kasi doon sa I think doon sa tawag doon yung sa part na yung sa acidification treatment ko, kasi during the first day halos wala talaga silang kinain, and kitang-kita talaga doon na doon sa second paper na ayun, may significant difference yung na like, I mean, pagkaalala ko. I think no significant difference siya kasi walang kumakain. Yun, no significant difference siya pero walang kumakain. Pero yung sa iba naman, like sa warming, no significant difference din yung grazer versus non-grazer kasi although may kumakain, nagre-replenish pa rin. So, yun yung nangyari. Kaya pero nung nag-a-analyze ako nun, medyo nako-confuse ako kasi bakit ganito? Bakit magkaiba naman sila? Pero, ayun. So with that, curious ako kasi nababanggit mo nga yung mga no significant difference sa mga ganito. So with that, should coastal acidification or ocean acidification be a concern sa future? Kasi nung training kami sa Monaco, yung unang sinabi sa amin na hindi siya ganun ka big concern. Actually, mas concern ang first of all is overfishing. Second would be siguro habitat destruction. Then siguro warming. And yung acidification, less concern pa siya kasi hindi pa talaga siya fully understood. Kasi discuss ko na lang ba? Sige. Kasi nung nag-training kami sa Monaco, tinuro sa amin na yung current practice in the field of ocean acidification research is parang in a way hindi siya parang hindi siya appropriate siguro or hindi naman appropriate but siguro lacking kasi nga as I've mentioned earlier na yung sinasabi sa yung prediction ng IPCC is bababa by 4 units yung pH ng ocean by the end of the century. Pero that's only applicable for open ocean ecosystems like yung mga fish doon sa gitna ng dagat. Pero if we talk about coastal species like sea cucumber, stop shells, mga seagrass associated species, most likely kaya nilang ma-tolerate yung pH that's as low as 7.6. So if we want to get results na mas dramatic. Hindi naman, parang mas insightful na results. Kailangan magsagawa
i-test yung yung range ng tolerance ng animals. Like for example, kung mag-aaral ka ng pH, so aralin mo yung response ng animals in a broad range of pH. Like say for example, 8.0, 7.8, 7.6, 7.4, 7.2, even siguro as low as 7 and 6.8. Basta, and ayun, meron kang makikitang trend dyan for pH, usually parang paganon siya, parang linear. For temperature naman, ay para siyang bell, para siyang curve. Tawag namin dyan thermal performance curve. Kasi yung responses kasi sa temperature is that as it goes higher, positive pa yon. Pero pag na-reach na yung parang optimal temperature, bababa siya. So, kailangan, parang yung responses beyond the dun sa optimal, ay yun yung parang stressed yung animal. And so, kapag, for example, yung mga current na temperature levels na ginagamit na ngayon ay based sa natural environment. Pero yung natural environment natin ngayon ay already warm. So, parang, I don't know, baka stress versus stress din yung kino-compare natin. So, important first to establish yung parang performance ng animal under different temperatures, different pH para mas makapag-develop ka ng experimental design na na better yung results. Madami pang ito-torture na. Joke lang. Nung nag-training kami sa Monaco, nagkaroon kami ng small experiment. So that's yung pH is 7, 7.2, 0.4, 8, and 8.0. Tapos may temperature din kami na from I think 20 to 30. Tapos meron kami gumamit kami ng heavy metal. Tapos ayun, for para yung minasure kasi namin was calcification. So kailangan naming tunawin yung coral using sodium hydroxide. Pero ayun, magandang exercise siya kasi yun nga, yung first, parang actually raw data pa lang kasi yung coral na yun is tropical coral siya. And yung parang, siguro yung parang accepted na ambient temperature, like usually ginagamit ng mga tao na ambient temperature in tropical setting is like 28, pero doon sa small experiment namin is mas better performing siya kapag 26 degrees. So baka better first to better na alamin muna kung aling temperature level ba talaga optimal yung response ng animal, and then dun ka mag-start ng ng warming, like acidification, gano'n. Ayun, so I guess madami na tayong na-discuss sa paper ni Jerwin. Kung naging interested kayo sa paper niya dahil sa discussion na to, please check yung mga papers niya. Ang links lang ay nasa description. So ngayon siguro kwentuhan mo naman kami ng more on behind the scenes ng study na to. Ano yung funding situation nung project? Kanina, I think under yung DOST PICARD program, Coastal Acidification. Naki-ride on lang ako. Bale yung thesis ko, yun din yung laman ng terminal report. So, hindi na ako nahirapan. Typical RA life. No? Terminal report, yun na rin yung thesis. Pero siguro share lang natin sa audience natin. Magandang starting point din yung terminal report para mas ma-structure mo yung thesis mo into a full-blown, ano bang tamang terminology? Full-blown thesis or full-blown paper. Magandang starting point yung mga terminal reports. So, kung project research assistants kayo, mga RA, at feeling lost kayo sa pagsusulat ng thesis, balikan nyo lang yung mga sinulat nyo na progress report. Magandang starting point yan. Ngayon, kwentuhan mo naman kami siguro ng mga challenges in doing this study.
So kanina sinabi mo may ginawa kang 24-hour observation. So can you tell us more about that and other challenges? Yung challenges actually is ano siya, before that muna, siguro i-chronological ko na lang kasi yung yung ganitong field kasi ay bago siya for me. So during yung first year talaga and ng project ay like super nangangapa pa ako how to kung paano ako i-design yung experimental setup ko kasi ay kasi yung una kong trials actually was like nagpapakulo lang, nagbababol lang ako ng water tapos nilalagay ko siya sa small container tapos yun yun lang yun tapos parang pero As later ang on bubble as in, na ikaw naggawa ganun. hindi naman parang doon sa doon parang nagbababol lang ako sa separate container kasi yung mga preliminary ko kasi parang yung alam mo yung container lang na yung food container na lang na maliit parang from nagpapababal ako sa isang malaking container tapos nililipat yung tubig. Hindi ko alam talaga dati and yung problema ko pa dati is kung paano ko incorporate yung temperature, mga ganon. Pero eventually, slowly ko siya dinevelop nung 2019 and kumuha din ako ng co-advisor ko na expert din on microalgae. So yun din talaga yung malaking factor sa pag-develop ng design ng experiment ko. And siguro yung challenging lang din with my experiment. Although 1 week lang siya na experiment actually, pero it takes a lot of preparation kasi kailangan ko i-culture yung algae ko which takes like siguro 2 weeks. And papalakihin ko pa yan siya kasi yung algae ko benthic algae siya. So kumakapit siya dun sa ilalim ng container. So kapag kinukulture ko siya sa algal room, dapat hindi tumama yung aeration sa kanya para hindi magulo yung hindi ma-disturb yung ilalim. And okay lang naman yung first sample ko on day 1 kasi nagsasample ako ng like 40 containers and then I would ipaprocess ko sila by filtering and then i-ref ko lang para i-process next week. Naging challenging siya kasi nung day 3 doon ko na kasi parang for 3 days parang inacclimate ko muna yung parang pagkain ng animals and then by day 3 doon ko na nilagay yung animals and then doon na gumulo yung buhay ko kasi by day 4 kailangan ko mag-sample kasi everyday kailangan ko mag-sample ng 2 containers per palanggana which is first for the total biomass, yan yung sinusunog ko sa furnace. Tapos yung second is for chlorophyll na inaano ko sa spectrophotometer. Pero kasi nga meron akong with and without grazer, so naging times 2 siya. So for day 4, basta for day 1, sabihin na lang natin day 1 na since naglagay ako ng grazer and day 5 nung nag-terminate na ako, kailangan ko mag-sample ng 80 containers for that day. And kailangan ko siyang i-process, like i-filter, ganon. Sa same day, ginagawa mo? Oo, on the same day. And on that same day din, kailangan kong i-collect yung fecal matter ng animal kasi kapag hindi ko siya kinolect agad, ay kakainin ulit ng animal yung poop niya. So, kailangan ko gawin yon and nakakapagod siya. So, yung ginagawa ko nun dati, gumigising ako ng madaling araw like 5 a.m. para magluto for the entire day, for 3 meals na yan. And, ayun, pero kahit yun nga, umabot ako minsan ng past midnight, kaka-filter lang ng algae. And doon naman sa 24 hours monitoring, hindi ko siya pinagsabay sa sampling day kasi mamamatay ako. Oo nga eh. Kasi yun nga, kasi yung ginawa ko kasi actually meron akong 2 ways. So meron akong CCTV cameras para ma-monitor yung movement. Pero movement lang kasi yon, hindi mo makikita yung like kung kumakain ba yung yung animal, like lumalabas ba yung tentacles niya. Hindi mo makikita yon sa CCTV. So kailangan ko din gumawa ng monitoring every hour for 24 hours.
So for my first experiment, nag-start ako like around 6 p.m. So 24 hours yun, 6 p.m. to 6 p.m. So mga bandang alas 3, like, ayun, parang bumibigat yung mata ko. Pero ano siya, siguro one of the most memorable din for me kasi nung day na yon sobrang ganda ng sunrise. Tapos nagkape-kape lang ako dun sa gilid ng dagat. Tapos ayun, nadala na ako ng first experiment. So nung inulit ko siya for the second experiment, sinimulan ko na siya ng 12 noon kasi sabi ko, ayaw ko na talaga. Ayaw ko mag-start ng 6 p.m. So 12 noon yung second experiment ko. Para by hapon, ano na, tulog na. Yung ginagawa mo, 'di ba, may day ka na ino-observe mo yung hatchery, tama ba? Tapos may day na laboratory analysis lang yung ginagawa mo? Yung ginawa ko was that, parang finifilter ko yung algae and then finifreeze ko lang sila para ma-preserve. Tapos the following week ko na siya ipaprocess kasi ang dami nila. Kasi ang dami nila kailangan ko pang magtupi ng foil para doon ilagay yung samples para doon sa pag-furnace. And sobrang niya, like a lot of preparation and a lot of processing din. And kasi pandemic din siya. And since ocean acidification nga yung research ko, kailangan ko din i-measure yung water quality. So nag-collect ako ng water for nutrients, for total alkalinity, para yun din yung magamit ko to measure yung mga carbon dioxide, bicarbonate, carbonate. And nahirapan ako kasi pandemic nga. So limited access siya to the lab. So kailangan pa mag-wait. Siguro kung ang experiment ko mid-2020 to end early. Yung experiment 1 ko kasi mid-2020. Yung experiment 2 ko was early January 2021. So parang mga mid-2021 ko na natapos na ma-analyze yung mga water samples mo kasi ganun ka limited yung access sa MSI that time. Curious pala ako dun sa kasi kanina binanggit mo na isang problem nung nagsisimula ka pa lang yung, for example, yung pag-bubbles mo dun sa tubig. So curious ako dun, kapag ginawa mo yun, nasusukat mo ba talaga yung drop in pH kapag like before ka nagpa-bubbles sa tubig and after ka nagpa-bubbles, nasusukat mo talaga yung drop sa pH na yan or hindi masyado? Meron dun sa machine na parang malalaman mo, I think. Kalimutan ko na kung ppm ba or atmosphere yung CO2. Nakalimutan ko na pero pwede mo namang ma-measure yung water doon sa pinag-bubble mo kasi may pH meter naman yung yung lab. Okay. So pero I think mas accurate yung mag-collect ka din ng water samples for total alkalinity kasi sa total alkalinity doon mo pwedeng ma-calculate yung how much ba yung carbonate, bicarbonate, and CO2 na nasa water kasi yung mga carbonate, bicarbonate na yan, important yan sa calcification ng mga calcifying organism. So, and din siya yung alkalinity, it's a way to know din na parang siya, yung buffering capacity ng water sa change in pH. And then yung warming, gaano ka warm yung warm? Hindi naman sila naluluto na warm. Actually, yung ginamit, kasi siya kulang kasi ako sa facilities noon and so yung ginawa ko was yung ambient temperature ko, wala siyang heater. Tapos yung yung warming treatment ko, meron siyang dalawang aquarium heaters. Kasi na-try ko before na isa lang yung gamitin. Mahirap talaga siya. Like, hindi siya masyadong nag-warm. So, dinoble ko siya. And din, like minsan, like, yun. And especially during like cold season, kasi yung second experiment ko, January siya ginawa. So, siya, although, yung yung tawag dito,
Yung aquarium heater kasi, yung parang setup niya is up to 35 degrees, pero yung actual temperature na nakukuha mo sa water is like nagpa plus 3 lang siya. So, ganun yung nangyari sa setup ko. Ah, So, nung June 2020, 28, tapos plus 3 ba yun or plus 5? Parang ganun. Tapos, ganun din nung January. So, 26 or 27 degrees. Tapos, 31. Ay, hindi. Parang plus 4. Parang plus 4 ata yung nangyari sa setup ko. So, umiinit naman siya. And, hindi naman naluluto din yung animals. No? Kasi nabasa ko din nung sinusulat ko yung first paper, na for the top shell, yung critical temperature maximum niya is 35 degrees. So, kaya pa naman niya until 35 degrees. May matatawag ka ba dito na masasamang experience in doing this study? Mga bad experiences mo? Bad experience siya kasi dapat actually ayoko siyang gawin ulit. Like, kung tatawin mo talaga ako, ayoko siyang gawin ulit. Or kung gagawin ko siya ulit, dapat meron akong partner. Hindi siya pwede pang isang tao lang kasi sobrang niya, labor intensive niya. And ayun, malas ko lang din kasi na pandemic na time. So, konti lang din yung tao dito sa Bulinaw. Pero okay naman. As long as may enough facilities ka and may partner ka. Ayun. And in doing this study, at what point nyo siya na-realize na pwede nang i-publish yung results? And bakit kayo nag-decide na dalawang study siya, hindi one paper? Kasi ang hirap niya, siguro sa first question, at what point? Kasi I believe na any paper is publishable as long as robust yung experimental design mo. So, ganun. So, yun nga, nung nagsusulat pa nga ako ng thesis niya, kinabahan ako kasi niya dun sa part na no significant differences, pero eventually, may pala siya, may effect pala, may indirect effect pala yung poop ng animal. So, parang ganun, pero basta as long as tingin mo, tama naman yung method sa ginawa nyo. So, ayun. And actually, isa din yan sa pinoint out nung nag-training ako sa Monaco, na yung tendency ng mga researchers in the field of yung climate change, marine climate change research, like acidification, warming, most published literature ay negative effect. And konti lang yung nagre-report ng positive or no effect. So parang may bias towards like yung masamang balita. So kailangan magkaroon tayo ng sapat din na data na may papers that show na positive effects on some organisms, may ibang organisms na walang effect at all, merong negative. So kailangan natin na talaga na publish our results as long as okay naman yung design regardless of the results. Kasi eventually, dun din natin malalaman, parang masosolidify yung understanding natin kung ano nga ba talaga yung mangyayari sa karagatan natin kung sa acidification and warming. So, ayun, important din yun. And ang gandang point nga niya na i-publish din kahit no significant result. Basta as long as maganda yung methodology kasi result pa rin yan. And ayun nga, agree ako dun sa parang ako din may impression na most of the time yung pinapublish lang ng mga tao ay kapag yung results nila nag-agree dun sa hypothesis nila na may negative impact or may dramatic impact. So I guess tayo sa scientific community, kailangan din natin baguhin yung mindset natin sa mga ganong klaseng studies. So ayan. Ayun may sinasabi ka kanina. Yung second question na, bakit Kasi actually sobrang haba ng discussion actually kung gawin ko siyang iisang paper. Kasi dalawang species and dalawang experiments. So, if ever man na i-publish ko, separate papers pa rin. So, it's either I publish experiment 1 alone and experiment 2. Separately yung experiment 1 and 2. Pero, if ever, same discussion sila. So, yung ginawa namin, instead na i-separate ang experiment 1 and 2, yung ginawa namin is combined yung
animal part. So, sa paper 1, may experiment 1 and 2 ako na animal part. Tapos sa paper 2, puro yung diatoms lang din ng experiment 1 and 2. So, parang yung discussion focused on the animal and then the diatom. Ayun. In addition pala dun sa nabanggit natin kanina na publish yung results kahit no significant difference. Ano pa yung additional advice? May additional advice ka ba sa mga aspiring researchers? Ayun, share ko lang yung nangyari. Yung yung scare ko doon sa mono. Kasi 'di ba kanina ko pa sinasabi nga na yung practices sa ocean acidification research is that ginagamit ng mga researchers ang IPCC prediction for open ocean sa coastal species, which is hindi naman mali, pero siguro limited lang din yung results magagamit. So at that time, parang kinabahan talaga. Kinabahan ako, sabi ko, baka ma-retract yung paper ko, baka kunin ng baka bawiin ng MSI yung diploma ko, yung mga ganun thoughts. Pero eventually naman, doon sa lecture, pero I mean, prevalent din naman kasi yung ganoong method sa buong, hindi lang naman ako, so hindi ako damay-damay na to. Pero during that lecture din, sinabi merong quote from a statistician, I think name niya is George Box, statistician siya. Sabi niya na, all models are essentially wrong, but some are useful. So, sabi din nung nag-lecture sa amin, all experiments are wrong, but some are useful. So, meaning, yun nga, ito yung current knowledge natin, ito yung current practices natin, pero pwede pa siyang ma-improve in the future kapag mas nagkaroon tayo ng better understanding. So, even though magulo pa although hindi considered best practices yung most ng published studies in this field right now, pero we have the chance to improve it in the future. Kaya yun nga, parang mas na-excite ako to pursue this kind of field in the future. Kasi yun nga, limited lang din yung understanding natin. And I guess magandang study nga yun, no? Iaralin mo in literature yung mga good and bad practices na ginagawa ng mga Actually, tao ginagawa sa namin ganyang siya. field. Pwede na rin yun na isang paper, di ba? Actually, ginagawa namin ngayon yung mga kasama ko mga participants doon sa Monaco. Actually, may regular meeting kami like last January ba yun? Feb, March. Actually, last April, nag-meeting ulit kami kasi nire-review talaga namin yung buong literature ng ocean acidification. Like, ano ba yung currently ginagamit ng mga tao when it comes to choosing pH levels? Do they consider natural variability or do they just follow the IPCC scenarios? Mga ganon. So parang exciting siya kasi hindi results yung focus namin, kundi mas doon kami sa kung tama ba yung methodology na ginagamit. So which is kind of exciting. Nice. At abangan namin yung yung paper yun about Pinakabahan ako. Ang daming paper noon, like 2,000 papers since early 2000s. Iilan lang kami. Paano nyo binabasa yan? Hindi nyo chinachat GPT? Mahirap kasi, di ko alam. Nakatatlong calibration exercise na kami actually. So, I don't know. Di ko alam ang chat GPT Pero kasi kailangan mo din basahin din talaga yung paper mismo. Last question before we let you go. Do you have anything to promote? Follow me on Twitter and Facebook. Ayun, siguro so, at Mangingisda Says. at Mangingisda Says at Twitter and Facebook. Pero siguro I want to promote din yung, kasi activist naman ako. Siguro support yung campaign against reclamation, kasi most mga reclamation projects din, especially in Manila Bay, would affect mangrove ecosystems. And yung mga mangrove ecosystems kasi, they can mitigate climate change. So they sequester carbon, meaning they absorb carbon from the atmosphere and then they would sequester it either sa kanilang, like sa trees, sa mismong biomass ng mangroves or doon sa ilalim ng lupa. And once na naputol yung mga mangroves or na-disturb yung ecosystem,
may possibility na mag-release pabalik yung carbon dioxide in the atmosphere, which could aggravate aggravate yung problems natin with climate change. So ayun, always promote the conservation of our remaining mangroves, kasi it's one way, and not just mangroves, also seagrasses, kasi they also sequester carbon. So ayun, para ma-mitigate din yung ocean acidification and warming, kailangan din natin conserve yung mga blue carbon ecosystems natin. Ayan, and speaking of reclamation sa Manila Bay, may previous episode pala kami tungkol sa yung New Manila International Airport. Nakalimutan ko anong episode number, basta i-check nyo lang. Kasama yung Agham. Oo, yeah. So ayun, sa audience natin, halongkatin nyo lang yung mga previous episodes namin. Sana madami kayong makitang interesting for you. So, ayun, I guess hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Maraming salamat, Jerwin, sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon. At maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists.